meron kaming pinagdadaanan ngayon na wherein nagsa-struggle kami to come to a decision kung sasabihin na ba namin sa anak namin or hindi pa. Isa sa mga reason kung bakit naisipan ko na kailangan na namin sabihin sa kanya kasi very recently, siguro within this year, late last year, 2025, napapansin ko si Amira na kapag kinakausap niya yung daddy niya, everyday kasi yan na tumatawag yung daddy niya. So, pag kinakausap niya, lagi niya sasabihin, Daddy, don't cheat ha, ganon. Daddy, make sure you're not cheating ha, ganon. Siguro inisip niyo bakit niya sinasabi yung bagay na yun. Dahil, alam niyo, kahit pambatang movies na ngayon, meron na silang mga divorce, ganyan, naghiwalay yung mommy at daddy, ganyan. Alam niyo yun? So, syempre, kapag may mga napapanood siyang ganon, magtatanong siya sa akin, tapos ina-explain ko sa kanya. Little did I know na ini-internalize niya pala yung mga bagay na yun or meron siyang empathy dun sa mga napapanood niya na ayaw niya ng ganon, ayaw niyang maranasan yung naranasan ng mga kids doon sa napanood niya, ganyan. Or yung naaawa siya, mga ganon. So, siguro that is, yun yung hugot niya kung bakit niya yung nasasabi sa daddy niya. I am really 100% na, to be honest, na wala akong sinasabi, ini-input sa utak ng anak ko. Alam nyo, talaga ang goal ko is magkaroon ng very, very strong relationship yung anak ko at saka yung asawa ko. Kasi, ang gusto ko kapag dumating yung time na malaman man ng anak ko is at least by then, strong enough na yung bond nilang mag-ama na hindi sapat yon para hindi masira yung relationship nila or hindi mawala yung love ng anak ko para dun sa daddy niya. So, again, going back, gusto kong, naiisip kong sabihin sa anak ko ngayon kasi inisip ko, paano pagka biglang may nangyari, hindi naman sana sa hinihiling ko, pero paano pag biglang nawala ako, ganyan, biglang nawala yung daddy niya, ganyan. And then, it's too late, di ba? Parang ganon. Sabi din ng iba, you have to wait for the time. Iniisip ko, kailan ba yung best na time para sabihin yan sa kanya? Ngayon, yung anak ko is mag-8 years old na siya. So, naisip ko, what if sabihin ko na kaya sa kanya ngayon, paunti-unti nasasabihin ko na sa kanya, para at least kahit papaano, habang pinagdadaanan niya yung bagay na yon, nagaguide ko siya emotionally, ganyan. Yung, kumbaga, meron pa ako sa tabi niya para i-protect siya, i-comfort siya, ganyan. Kasi, napaparanoid ko. Ako, iniisip ko, paano pagka teenager na niya nalaman yon or paano pag bigla-bigla nalaman niya? Hindi ko pa na hahanda siya doon sa bagay na yon, parang ganon. So, I mean, how can she go through that one ng abrupt? Ganun ba siya ka-strong para mag-go through niya yun agad-agad? Na i-absorb niya lahat ng mga informations na malalaman niya. In the same way, siguro na inisip niyo, ganun din pag sinabi ko ngayon, ma-absorb pa niya kaagad. But at least, yung ang iniisip ko, yung situation sana is, protected siya, parang ganon, na gagawin ko or sasabihin ko sa kanya in such a way na hopefully maintindihan niya and in such a way na at least magaguide ko siya, mapoprotect ko siya, mako-comfort ko siya. Kasi inisip ko, paano pag teenager na siya? Paano kapag by then gusto niyang pagdaanan or i-go through yung information na malalaman niya alone? Paano pagka na-depress siya? Alam mo, ganun yung iniisip ko. So, nandun na kami dun sa level or dun sa part ng journey namin na yun na iniisip na namin kung paano namin sasabihin sa anak namin. Kasi eventually, kailangan malaman din niya. And I think, alam nyo, sa tingin ko yun, it's a sign. Kasi kung nakita niya yung isang vlog ko, sinabi ko doon na nakita ko, just this week lang, meron kasi akong gustong i-block na tao dun sa Facebook ko. Ngayon, hindi ko naman alam na kapag magba-block ka ng isang tao, mag-a-appear pala yung mga recent
or mga history ng mga tao na blinak mo. So, syempre, blinak ko si girl, blinak ko yung ginawa niyang account for her child, ganyan. And nakita ko yung profile pictures na yun, nag-appear profile picture ni girl. Ang talagang na-struck talaga ako is yung nakita ko yung profile picture ng bata. Alam niyo yung time na yun, grabe, iyak ako na iyak. Iyak ako ng iyak kasi may hawig sila ng anak ko, ganyan. Bilang ako naman ang nanay, okay, mas maganda yung anak ko. Yun, but still, yun nga, going back, ayun. So, iniyakan ko yun. Doon ko na-prove na, alam niyo yun, hindi yung lagi kong sinasabi na makakapagpatawad ka talaga. As in, yung genuine na mapapatawad mo yung tao. Pero yung makakalimutan mo, parang masasabi ko, based from my experience, medyo imposible yun kasi there are a lot of constant reminders. Can you just imagine, it's been 7 years, pero ako naalala ko, mag-8 years na, pero ako ngayon, parang naramdaman ko nung isang araw, nung nakita ko yung picture ng batang yun, yung kirot na parang ang sakit-sakit, ang bigat-bigat na ganyan, yung iyak ako ng iyak, ganon. So, hindi ko alam. Para sa akin, siguro kino-consider ko yon na it is a possible sign ni Lord na ano kaya kung sabihin ko na talaga sa anak ko. Kasi prior to nakita ko yung picture ng bata napag-iisipan ko na ano kaya kung sabihin ko na sa anak ko. Kasi yung anak ko, um, pinala, pinalaki ko naman siya ng maayos, sinusubukan ko naman lahat ng way para maging kind siya, ganyan. So, I don't know, comment down below kung ano sa tingin niyo ang pwede kong gawin, kung mag-aano ba ako, kung sasabihin ko ba sa kanya or hindi. Ang plan ko is, I am hoping na sana pagdating ng daddy niya, dalawa kami magsasabi sa kanya. Yun. Yun pa lang. Hindi pa naman sure. Napag-iisipan ko pa lang. Yun. So anyway, guys, I'm happy to be back. I'm happy na nandyan kayo and hopefully we will continue to have um, meaningful conversations and sana mag-comment kayo, sana magkaroon tayo ng interaction para lahat tayo makapagtulungan to be able to keep moving forward, keep moving on gracefully.